Rolin Joaquin Buswindel, naniniwala ka ba sa rebulto? Natural kung rebulto sa mga santo, pinaniniwalaan namin yan. Pero pag rebulto sa Diyos-Diyosan, yun ang ipinagbabawal. Dahil sa Biblia, alam mo, kung pag-aralan mo ang Biblia, kapatid, hindi lahat na mga larawan ay ipinagbabawal sa Biblia. Ang Diyos mismo ay nag-utos na gawan siyang altar, gawan din siyang monumento ang Panginoon. Imposible naman kung inosente ang ating mga kapatid. Alam niyo ba kung ano ang ipinagbabawal sa Exodo Kapitulo 23, 20, versikulo 3 hanggang 5? May ipinagbabawal. Ito po ang ipinagbabawal kung tingnan natin ang The Living Bible na salin ng protestante. Ito ang ipinagbabawal, hindi larawan ng mga santo. Pansinin ninyo. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never vow or worship in any way. I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other gods. So ito ang ipinagbabawal na mga larawan, yung tinatawag na Diyos-Diyosan. At ano po ba yung Diyos-Diyosan? Una, kung tingnan natin ang mabasa sa Harper's Bible Dictionary, ito po mabasa natin. Page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Yun ang ipinagbabawal sa Diyos. No? Pero tanong, lahat ba ng mga larawan ay pinagbabawal ng Diyos o monumento o rebulto? Hindi. Malinaw yan sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22. Ang Diyos may utos. Ano daw ang utos ng Diyos? Maggawa ka ng 2 rebulto ng mga kerubin. Gawin mo ito sa ginto. At hindi lang yan. May mabasa pa rin diyan sa Unang Hari Kapitulo 6, 29 na ang buong paligid sa bahay ay inukitan ng rebulto ng mga kerubin at may mga punong palma. So ano ba yung bahay sa Bagong Tipan? Napakalinaw ang bahay. Unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ang bahay ay iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Kaya nga, kung tignan natin ang Biblia, kapatid, no? Dahil ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya na allergic sa imahen o larawan, pero pinipili lang kasi nila ang mabasa. Halimbawa, kung lahat ng mga larawan sa Biblia ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang templo ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17 ay may mga nakaukit na mga monumento? Monumento ng propeta at may mukha ng tao. Ngayon, sa Bagong Tipan, dahil gusto sila letra por letra, may mabasa ba na si San Pablo nang nangaral siya sa Bagong Tipan, gumagamit siya ng larawan, picture? Meron. Ang gagamitin po natin, protestante na salin, The Living Bible. Sa The Living Bible, dito po sa Galatians chapter 3, verse 1, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Napakalinaw. The Living Bible, Protestant ito, na ang sabi, I have waved a placard before you
with a picture on it of Christ dying on the cross. Anong mabasa? Itinaas ko ang placard sa harapan ninyo, kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross. O kaya nga, hindi lahat na larawan diyan sa Biblia, kapatid, ay ipinagbabawal. No, gising-gising naman pag may time, at research naman pag may time. Dahil ang ibang mga sikta, basta larawan, nilalahat na nila. Pero ang tanong, bakit sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, inutos ng Diyos, inutusan si Propeta Josnias, inutusan ng Diyos, gibain, sunugin, wasakin ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Winasak yan, sinunog. Pero sabi ni Propeta Josnias, kanino yang monumento na nasa itaas? Sabi ng mga tao, monumento yan ang propeta. Anong sabi ni Propeta Josnias? Huwag niyo yang galawin. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga rebulto o monumento ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya, balik natin sa Ezekiel 41, versikulo 17-18, makita po natin na ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan. May mga larawan ng mga anghel. Tanong, kung ang templo ng Diyos ay may mga larawan, at kung umanib ka sa sikta na wala talagang imahe o larawan, mag-isip-isip ka na, ito bubang napasukan mo talagang templo ng Diyos o budiga lang sa pirated na sikta? Isip-isip na, kapatid.